Hello, good morning po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang layunin po ng aking pagparito upang ibahagi ang salita ng Diyos na kinukuha po natin sa Biblia. Ito po, ang salita ng Diyos, Biblia. Salita ng Diyos, Biblia. Narito po tayo sa Pacheco Public Market ng Magsaysay Street Corner, Pacheco Street, District 1 ng Tondo, Manila. Ayan, po. Ibabahagi ko po ang salita ng Diyos. Kukunin po natin sa Biblia para hindi po tayo magkamali. Po. Yan. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral o pagbubulay ng iyong salita. Nawa, buksan mo ang mga puso ng mga tao na nakikinig o makakarinig na salita mo. I-bless mo po ngayon ang bawat isa. Kung sila man po may bigat sa buhay yung paghahanin, kung may sakit yung pagalingin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Babasahin po natin ang Biblia, ang ating topic sa umagang ito. Ganito po nakasulat. Hebreo chapter 1 verse 8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang kaharian mo, O Diyos, ay magpakailanman at ang paghahari mo makatwiran. Verse 9. Pinalulugdan mo ang gumagawa ng mapi at pinamumuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ng kagalakan sa ibinigay niya sa mga kasama mo. Yes, at sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalamitan. Hebreo chapter 1 verse 8, 9, 10. Yan po, no? Yan po tayo sa sentro. Kung inyo pong mapapansin, ang sabi po ng Diyos, ang kanyang anak ay tinawag niyang Diyos. Hebreo 1:8. Tinawag niya rin pong ari ang kanyang anak. Hebreo 1:8, 9. At tinawag po ng Diyos ang kanyang anak na Panginoon. Hebreo 1:10. Wala pong sinabi ang Diyos, ikaw na aking anak ay tao. Wala pong sinabi ang Diyos. Kaya, huwag po kayong maniwala sa mga nagsasabi na si Jesus daw ay tao. Kita niyo po, binasa natin yung Hebreo 1:8, 6, 9. Nagsalita po ang Diyos patungkol sa kanyang anak. Wala po tayong narinig, nabasa, na sinabi ng Diyos ang kanyang anak ay tao. Maling-mali naman po yung sinasabi ng iba na si Jesus daw ay tao at saka nilalang lang ng Diyos. Ayan po kanilang patutuho. Huwag po kayong maniwala sa ganyang klaseng puro at araw. Tignan pa po natin ang Biblia. Ito po, sa San Mateo 1:25. Pero hindi sila nagsiping ni Maria hanggang sa may panganak nito ang sanggol. Nang manganak si Maria, pinangalanan na Jose ang sanggol na Jesus. Ayun, po? Maliwanag. Bago po magpakasal si Jose at Maria, siya po ay nasampuhan na buntis sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Si Maria.
Kaya nakalagay po, hindi sinipingan ni Jose si Maria. Wala pong namagitan sa kanilang honeymoon. Oh. Kaya hindi po marapat na sabihin ng sino man na si Jesus po ay tao na gaya natin. Oh. Hindi po nagsiping itong dalawa, Jose at Maria. Kaya paano mo sasabihin na itong si Jesus ay tao? Hindi po, nagkakamali po sila ng unawa sa Biblia. Tayo po, mga tao tayo. Yung tatay natin ay kapwa-tao. Nang sila po ay naganimon, tayo po ang naging bunga, kagaya nilang tao. O hindi po ba totoo yan, kaibigan? Nung magsiping po ang ating mga magulang, tatay at nanay natin, parehong tao, at ang naging bunga, tayo po, tao rin kagaya nila. Pero si Jesus po, hindi po nagsama o nagtalik, naganimon ang Jose at Maria. Kaya nung ipinanganak po ni Maria, si Jesus, hindi po gaya nating tao siya. Sa medical study, kapag maghahanimon yung dalawang tao, lalaki, babae, yung mga similya po nila, yun po yung magsasama sa ovaryo ng isang babae upang maging sanggol o bata. Ano po? Yan. Kaya maling-mali po ang sinasabi nila na si Jesus ay tao lang o tao ayon sa kanilang paniniwala. Maling-mali po yan. Ang paniwalahan niyo po ang nakasulat. O saan sinabi ng Diyos, ang kanyang anak ay Diyos. At sinabi ng Diyos, ang kanyang anak ay ari. At sinabi ng Diyos, ang kanyang anak ay Panginoon. Ayun, paano po nila yung isang controversial pa eh? Sinasabi nila, si Jesus daw po ay nilalang. Oo. Yan ang sinasabi nila. Nilalang lang si Jesus na gaya natin. Tayo pong mga tao ang nilalang ng Diyos. Pero kailanman walang nakalagay sa Biblia na si Jesus ay nilalang ng Diyos. Babasahin po natin. Hanap lang po tayo ng magandang posisyon ayon sa Biblia. Ano po? Kaya hanap lang po tayo na mapaglalagyan ng ating video upang aking pong basahin ang nasabing talata. Ito po. Kaya babasa po tayo ng talata. Dito po sa Biblia, ito, ginagamit ko po, Biblia, yung salita ng Diyos, Biblia. Dito po sa Biblia, ang sabi ng Diyos kay Jesus ay ito po. Hebreo 1:10. At sinabi niya sa kanyang anak, sa simula pa, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. So, maliwanag po, ano? Sino daw po yung lumikha? Ang kanyang anak. Paano mo sasabihin ngayon sa harap ng mga tao na si Jesus ay nilikha? Kaya samantalang si Jesus pala ang lumikha ng sanlibutan. Tayo po yun. Lahat ng nakikita ng ating mata
Si Jesus po ang lumikha. Kaya maling-mali po naman ang sinasabi ninyo na si Jesus ay nilikha. Kaya ang stand po nila na kung bakit sinasabi nilang si Jesus ay tao, yun po ang stand nila. Siya ay nilikha ng Diyos. Ang nilikha po ng Diyos, yung tao. O, babasahin po natin uli, maghanap tayo ng posisyon. At babasahin po natin ang katotohanan. Ito po, dito lang, maghanap tayo ng magandang lugar. Okay, brother, pagilagay ko lang dito, Yan, po. Tignan pa po natin ang talata. Ay, Nay, gulay ka na, Nay. Ito po ang nakalagay. 1:1. Bago pa man likhain ang lahat ng naroon na tinatawag ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Sino po yung siniya? Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilahan niya bilang ay sa isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang sinasabi niya. 1:14. Ayan po, maliwanag, po. Kasama ng Diyos ang kanyang anak sa langit. Si Jesus po ang lumilikha. Sino si Jesus? Yung salita, ang sabi po ng Biblia. Kaya maling-mali po naman ang kanilang tinuturo na ang ating Panginoong Yesus ay tao at nilalang siya ng Diyos. Tayo po yung nilalang ng Diyos, tayo yung mga tao na may laman at dugo. Pero si Jesus po, paano mo sasabihin si Jesus tao? Samantalang doon sa Mateo 1:25, hindi po nag-animon si Jose at Maria. Kaya nga po, virgin birth ang tawag sa kanya. Wala pong similya ng lalaki at babae ang nag-uugnay kay Jesus. Kasi po, hindi sila nag-animon. Hanggang may panganak si Jesus, hindi po sila nag-animon. Mateo 1:25. Ang tao po ang nilikha sa pamamagitan ng alabok ng lupa. Tignan po natin sa kasulatan. Babasahin ko po. Ito po. Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha ng Panginoon Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao nang hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Yan po. Tayong mga tao po ang nilalang ng Diyos sa pamamagitan po ng lupa. Minoldi na po ng Diyos ang lupa na molding tao, itsurang tao. At anong sabi po? Hiningahan po sa ilong. Kaya yung ilong po natin, diyan dumadaan ng ating hininga. Pagtatakpan mo yung ilong mo, halos mapugnaw po yung hininga mo. Kahit gamitin mo pa yung bibig mo. Yan po pinagahan ng Diyos ang hininga ng buhay. Kaya nagkaroon po tayo ng buhay. Mula sa alabok, diyan tayo kinuha, at diyan din po tayo babalik sa alabok. Gaya na sinabi ng Diyos kay Adan, nang sila po ay magkasala, diyan ka kinuha sa alabok ng lupa, at diyan ka rin babalik. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag po,
Hindi po nilikha si Jesus sa lupa. Yan po ang katotohanan. Tayo pong mga tao ang nilikha sa pamamagitan ng lupa. Hindi po ba yung kanta ni Rico J. Puno? Sa lupa nagmula, sa lupa ka rin babalik. Naalala niyo pa po yung kanta ni Rico J. Puno? Kaya tatandahan po natin, hindi po marapat na sabihin ng tao na si Jesus po ay tao. Si Jesus ay nilalang. Maling-mali po ang kanilang mga doktrina na sinasabi sa kanilang simbahan. Kapag ang simbahan na yan ang narinig mo, ito lang po payo ko sa inyo, layuan niyo po yan, manluloko sila. Isipin mo, hindi Diyos si Jesus sa kanila, kundi tao. At ano pa, nilalang lang siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, tinawag ng Diyos sa kanyang anak na Diyos. Hebreo 1:8. Binasa ko na po kanina yun. Ibig pang sabihin, hindi ka naniniwala sa Diyos. Kinakalaban mo pa ang Diyos. O gusto mong palabasin, magaling ka pa sa Diyos. Si Satanas nga po, nagmamagaling siya. Gusto niyang umakyat sa trono ng Diyos sa itaas. Nilaglag po siya ng Diyos sa lupa. Kasi gusto ni Satanas, mas mataas pa sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, Satanas, huwag mong tuksohin ang Panginoon ng Diyos. Mananokso po kasi, iwas-iwas kayo sa mga mananokso. Ang Jesus po ng Biblia, siya po ay Diyos na kagaya ng kanyang ama. Mismo po ang Diyos na nagsabi niya, hindi ako. Basahin po natin ang katotohanan. Basahin po natin, ano? Nasa lipunan pa rin lang, hindi na makita. Kayang bayan natin yan. Hebreo. Ganito po nakalagay, 1:8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ayan po, tungkol sa kanyang anak, ang sinabi ng Diyos. Ang kaharian mo, O Diyos, ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatwiran. O kita niyo po, anong sabi ng Diyos sa kanyang anak? Tinawag niya pong Diyos si Jesus. Diyos po pala si Jesus, ayon sa pahayag ng Diyos Ama. Amen po ba? Siyempre naman, amen. Ayan po, ano? Sinabi mismo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus ay Diyos. Pagkatapos hindi ka maniniwala sa Diyos, mas maniniwala ka pa sa reliyon mo na nagsasabing si Jesus ay tao. Yan ang sinasabi ko po. Lumalabas na magaling ka pa sa Diyos. Baka naman gusto mong lampasan kagaya ni Satanas. Ay, mag-ingat ka, kaibigan. Si Satanas ka, nilaglag dahil nagmataas siya. Kayo pa kayang mga tao hindi ilaglag ng Diyos? Sige, manatili kayo sa ganyang aral. Pagdating ng Judgment Day, alam nyo ba sa kayo dadali ng Diyos? Kayong mga hindi naniniwala sa Kanya. Siyempre, sa apoy ng impyerno kayo. Kasi dalawa lang pong ang tapunan ng tao. Impyerno, langit. Yung sa langit, yung naniniwala sa Diyos. Hindi po ba yung ama namin nasa langit ka? Sundin ang kalooban mo. Anong kalooban ng Diyos kay Jesus? Ang aking anak na si Jesus ay Diyos, sabi po sa Hebreo 1:8, at tinawag pa nga rin, magpakailanman. Ito po ay walang paninira. Ito po ay pagtutuwid lamang. Kaya po tayo gumagamit ng Biblia para po ituwid ang mali. Ano po?
Kaya huwag po kayong nagagalit. Yung iba po nagagalit eh. Hindi ko alam bakit sila galit. Kasi po, nasasagasaan daw ang kanilang reliyon. Wala pong pasagasahan dito. Hindi po ako nang sasagasa. Nagbabahagi po ako ng katotohanan o salita ng Diyos sa tao. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang gamit ko pong Biblia, ito po, salita ng Diyos, Biblia. Ito po ang gamit ko, salita ng Diyos, Biblia. Transparent po siya. Wala siyang kinikilingan na reliyon. Yan. Narito po ako sa Pacheco Public Market. Ano po? Ito po. Barangay na pinangangasiwa ng ating kaibigan, Chairman Edgar Solis. Good morning, Edgar. Chairman Edgar. God bless po sa inyong muling panalo. Ano po? At mga council at saka mga ASP. Congratulations po sa inyong lahat. Ano po? Yan. Ayan po. Good morning, good morning. Kaya lagi niyo pong tatandahan kung ano po yung nakasulat sa Biblia, huwag niyo na pong baguhin. Gaya ng ating pinaksa, si Jesus ba ay tao? Si Jesus ba ay nilalang ng Diyos? So nagbasa na po ako ng talata ng Biblia. Hindi po tao si Jesus, kundi Diyos, sabi ng Diyos. At hindi po siya nilalang ng Diyos, kundi ang sabi ng Diyos, si Jesus ang lumalang. Nasa Hebreo po, kung meron kayong Biblia, chapter 1, verse 8, 9, and 10. Yung iba naman po, pag binabasa nila yung Biblia, yung King James Version, sa Hebreo 1:8, yung luklukan ni Jesus, yun po ang tinatawag nilang Diyos. Samantalang si Jesus na luluklok sa luklukan, hindi Diyos kundi tao. Kaya sabi ko sa kanila, ay padalawa ang Diyos ninyo. Yung tinatawag ninyong Diyos Ama at yung luklukan na niluluklukan ni Jesus ay Diyos din sa inyo pala. Isipin nyo, yung luklukan ni Jesus, Diyos pala sa kanila. Ito po yung mga antikristo o mga kulto na sinasabi nila si Jesus daw po ay tao. Si Jesus ay nilalang. Huwag po kayong maniwala sa mga ito. Dadalhin po kayo sa apoy ng impyerno pagkamatay ninyo. Isipin nyo, imbis na si Jesus po tanggapin nilang Diyos, ang ginawa nilang Diyos, yung inuupuan ni Jesus. Hebreo 1:8, King James Version. Yun po ang kanilang ginagamit. Kaya kung ang Biblia nyo po, ay meron kayong ang Biblia, pwede nyo basahin para patutuhanan ang aking sinabi. Praise the Lord. Ako po, yung talatang yon, ang aking Diyos si Jesus, hindi po yung inuupuan o hindi yung luklukan. Ano po? Nakakatakot po ang mga ibang reliyon. Matatapang pa sila. Alam niyo po, galit sila sa akin. Bakit sila galit sa akin? Kaya pag sinasabi kong si Jesus ay Diyos, hindi tao, galit sila. Pag sinabi kong si Jesus, hindi nilala, kundi si Jesus ang manlalalang, galit sila. Siguro po, hindi nila ako kurso na ito dahil guwapo ako sa kanila.
Oh, hindi po ba? Oh, kayo tumingin sa akin. Hindi po ba gwapo ako? Medyo kalbo. Pero gwapo naman. Oh, yan. Good morning, Pastor. Ayan, ano po? Nasa Dandan Street na po tayo. Ano po, yan. Patuloy po tayo. Ang pananampalataya po natin, pag nagkamali ka, kaibigan, sigurado, impyerno ang bagsak mo. Kasi po, binabanggit ang impyerno sa Biblia, yung hindi sumasampalataya, yung tamang pananampalataya, sa impyerno po itatapon ng Panginoon Diyos. Ano po? Yan. Ayan, nandito pa po tayo sa Pacheco Market. Nandito na po tayo sa Dandan Street. Habang patuloy tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, suko nyo na po. Malapit na po siyang dumating. Siya po ang magdadala sa tao sa langit. Sabi po sa Juan 14:6, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama sa langit kundi sa pamamagitan ko. Sino daw ang sasampalatayanan natin? Si Jesus nang galing sa langit. Juan 6:38. Ano sabi ni Jesus? Bumaba ako mula sa langit. Tagalangit po pala si Jesus, kaya hindi po siya tao na gaya na pinaparatang ng ibang reliyon. Hindi rin po siya nilalang kagaya na pinaparatang ng ibang reliyon. Tagalangit po siya at kasama ng Ama sa langit. Babasa po tayo ng ebidensya. Praise the Lord. Hanap lang po tayo ng magandang posisyon. Ito po, 1:6:38. Sapagkat naparito ako mula sa langit, sabi ni Jesus, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. Saan po galing si Jesus? Sa langit. Isinugo po siya rito para ipahayag niya po ang salita ng Diyos sa ating mga tao, hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa kanya. Nung suguin po si Jesus, ang ginawa ni Jesus ay ganito po ang kanyang binanggit. Ito po, Hebreo 10:5. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi sa kanya, sa kanyang Ama. Saan daw pumunta si Jesus? Dito sa daigdig, sa ating mundong kinalalagyan. Hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Sa halip, binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Kita niyo po? Yung katawan ko, hindi galing po kay Maria Jose. Galing mismo sa Diyos po yun. Kaya wala pong anumang similya ng tao si Jesus. Hindi po siya tao. Ang ginawa ng Diyos, nilahanan siya ng isang katawan upang ihandog sa mga kasalanan ng mga tao. Ulitin natin. Hebreo 10:5. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang Ama, hindi mo nagustuhan ng mga handog at kaloob ng mga tao. Sa halip ay binigyan mo ako ng katawang na ihahandog ko. Yan. 6. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis. 7. Kaya sinabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo, O Diyos, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Ayun po, tinupad po ni Jesus yung nakasulat sa kasulatan na siya po ang ipapalit na handog upang ang tao po mapatawad sa kanyang kasalanan. Amen po ba? God is good all the time.
Ayan po, ano? Maliwanag po, ano? Ang katawan ni Jesus galing po sa Diyos, hindi po galing sa similya ng tao. Kaya maling-mali po yung nagtuturo na si Jesus daw po ay tao at nilalang. Napakahirap po yan, ang ganyan ang paniwala. Sinisira po nila ang karakter ni Jesus sa Biblia. Kaya pagdating ng araw, kawawa po sila. Ako naawa ko sa mga taong ganito, pero wala tayong magagawa. Mas naniniwala pa po sila sa kanilang mga leader sa reliyon, kaysa maniwala po sila sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Siyempre naman, amen. Ayan. Yung likod ko po, papunta po Don Bosco. Don Bosco. Ayan, ito naman pong likod dito, papunta po Juan Luna. Ayan. Lumalakad po ako, papunta ng Don Bosco. Purihin ang Panginoon, kaya maliwanag po, ano? Kung ano ang turo sa Biblia, paniwalahan niyo po, huwag niyo na pong labanan. Kapag nilalabanan niyo ang aral sa Biblia, lalabas na magaling kayo sa Diyos o para kayong Diyos na gaya ng Diyos. Nako, lagi niyo pagtatandaan yan. Oh, nandito na po tayo sa CP Garcia Street, Cornel Gandan. Yan ang Don Bosco sa likuran ko. Yan. Purihin ang Panginoon. God is good. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagtuturo mo sa amin ng katotohanan sa umagang ito. Na pinatutuho mo po sa amin ng imanatay Diyos na gaya mo. Na si Jesus po ay manlalalang, hindi po siya nilalang na gaya na sinasabi ng iba. Bless mo po ngayon ang mga taong nakapakinig ng Ebanghelyong ito. Pagpalain mo po, lalo na rin po yung mga nagkakaloob sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dito po sa Pacheco Public Market. Maraming salamat po, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. Kaibigan, ikaw na nanood ng video nito, i-share mo naman. I-share mo. Ito po ang gamit kong Bible. Po, yan. Salita ng Diyos, Biblia. Yan po ang aking ginamit. I-share nyo na pong i-share sa iba. Malay ninyo, magindahan ito upang magliwanag ang kanilang mga isip. Ano po? Hanggang dito na lamang. Ito po ang isa ng inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo ang tunay na pagbubunyag o salita ng Diyos nakasulat sa Biblia. Amen. God bless.